Isang magandang umaga pagbati po mga kapatid. Pasensya na po sa ilang minuto na pag-aayos po ng aking PowerPoint presentation para po sa aking gagamitin sa pangangaral na ito. So, sa umaga po ito, ako po ay naghanda ng isang lesson patungkol pa rin po doon sa tinatalakay ko nung nakaraang subject last month. So, yun po yung panahon noong nagrarally. Yun yung panahon na nagrally po tayo, nagrally po sa Luneta, EDSA. Kaya po, ginawa natin yung Zoom platform yung ating pagsamba noong panahon na yun. So, kung iisipin niyo po, 1 month ago na po yung nakaraan, pero wala pa yun nangyari. So, ito po ay continuation po ng aking po ginawang subject nung panahon po na yun, last month. Ayun po. Yun po ay tungkol sa tinatawag ko, pinamagatan ko po, for knowledge. Yan, for knowledge and the eternal God. No? Dahil as I promise, ito, sapagkat mayroong mga subject pa tayo pwede pang talakayin sa subject na ito. And that lesson, last month, no, focus on the sacrificial death of our Lord Jesus Christ. Yung kanyang kamatayan ay hindi aksidente or in accident in history. Na kumbaga, ang pagkamatay ng Panginoong Kristo ay pinagkaloob ng Diyos Ama para sa ikapagpapatawad ng dahil nagkasala ang mga tao. Para bang improvise, no? Dahil nagkasala ang mga tao, kailangan mamatay ang aking bugtong anak para tubusin ang mga kasalanan ng sangkatauhan. So hindi po ito aksidente, no? Kundi isa itong matalinong pagpaplano nung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na isa siyang all-knowing, all-powerful, na pinagkaloob niya bago pa man itatag ang sanlibutan na mamamatay ang kanyang bugtong anak para sa ikapagpapatawad o sakripisyo para sa ikatutubos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Yun po ang ating tinalakay last Sunday. And so number 1, the sacrificial death of Christ was planned before the foundation of the world. Yan po mababasa natin sa Biblia. So ito po ay pagbabalik tanaw lang po. Mamaya po pupunta tayo sa talagang topic natin this morning. So to continue, He was foreordained. Siya'y itinalaga na nung una pa. The Lamb was foreknown before the foundation of the world. So sa pag-aaral na po na yun, inugat natin na dahil ito'y pinlano na ng Diyos bago pa man itatag sa libutan, magmula po doon sa unang tao, no? Sinabi na ng Diyos na yung binhi na dudurog sa ulo ni Satanas hanggang sa panahon ni Abraham, ipinangako yung binhi na pagpapalain niya ang lahat ng mga bansa. So ito po yun. Doon po tumakbo yung lesson. No, para doon sa mga kapatid natin na hindi po nakapakinig ng lesson na ito po yun. Dito po tungkol yun. So basahin natin yung verse na nakalagay dyan. 1 Peter chapter 1 verse 20. So but with the precious blood of Christ, so ang konteksto ng talatang ito, sinasabi ni Pedro na hindi ka tinubos ng anumang material na bagay sa mundo, yung mga pilak, ginto, o ano paman. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifested in these times for you. So dito, ipinangaral ni Apostol Pedro na kayo'y tinubos ng dugo ni Kristo na namatay, no? Before the foundation of the world. He was foreordained, no? Dahil ang Diyos ay may karunungang nakakaalam ng mangyayari. Basta hindi pa natin nalalaman o sa mangyayari sa hinaharap. Ang sabi ni Pedro, kayo'y tinubos ng dugo ni Kristo na siya'y tinalaga na bago pa itatag ang lahat ng mga bagay na siya nagsitatag. So ito pa po yung ating tinalakay dyan.
Yung God's sovereignty and the human free will. No? Dalawa pong bagay ito na nag-exist. Yung God's sovereignty, yung kanyang foreknowledge and yung kanyang plan. At yun din naman yung nakita rin natin yan, yung human free will. No? Yan po yung binasa natin sa Acts chapter 2, verse 22 to 23. Dito po sa sulat ni Luke, ang nagsasalita po dyan ay si Pedro din. Si Pedro din po. At ang sabi ni Pedro sa kanyang mga kababayang mga Israel, sabi niya, fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him. As you yourselves know, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. Pinabanggit niya dito yung lalaking si Jesus na pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga kababalagan, mga himala, binigay sa inyong kamay. Sabi niya, pinatay ninyo, inako ninyo sa krus. Pero bagamat nangyari ito'y sabi dyan, no? This one was handed over to your hands by God's deliberate plan and foreknowledge. So, bagamat siya'y namatay, ito'y kasama pa rin sa plano ng Diyos. Sabi, kaya nga, it was ordained before the foundation of the world. No? At ang sabi pa doon, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. Yung mga taong gumawa nito sa kanya, mga Romanong nagpako sa kanya sa krus, nagpahirap sa kanya, nagpako sa kanya sa krus, sila'y responsable. They were responsible for their wrongdoing sa kanilang ginawang pagpapahirap, pagpatay, no, sa ating Panginoon sa Kristo. So, nakikita natin, bagamat ito yung plano ng Diyos, yung kanilang kagustuhan, no, na patayin yung Jesus, ay yung kanilang free will, ay nakikita sa pangyayaring ito. No? So, hindi natin masasabing sila ay kinontrol ng Diyos, no, para kumilos upang patayin ang Jesus na ito para matupad yung kanyang plano. So, hindi po nilabag ng Diyos yung kanilang free will. Sila ay responsible pa rin dahil tinawag silang wicked men. Because man was created by God with freedom, with intelligence, and with own intention. Kaya tayo, we are responsible for our action. No? For every action we take. Tayo responsible. Kasi nga, meron tayong free will, meron tayong intelligence, may freedom tayo, meron tayong intention. So, hindi tayo ginawa ng Diyos na parang tools na ano ba yun, sa martilyo na pupukpuk lang kapag may kumokontrol. Yun po. Yun yung dalawang bagay na nakita po sa pag-aaral na yun. So, banggitin ko lamang po na dito po kasi sa paksa natin, every time we read the phrase before the foundation of the world, I want you to remember these two things. No? Every time we read, we encounter the phrase before the foundation of the world in the Bible. No? Number one, it points to God's eternal plan and what God purposed prior to anything being made. Tandaan po natin yan, pag nababasa natin yung pakatagang before the foundation of the world, tumuturo ito sa kanyang eternal plan at purpose. Bago pa man likhain ang sanlibutan. Ganun makapangyarihan ang ating Panginoon. He's all-knowing. No? Yan po yung ating tatandaan. Number two, that God is eternal and purposeful. He acts with design, not improvisation. Inilimbawa ko po siya sa tao, na kung ang tao, kung magplano paminsan-pinsan, kulang. No? Hindi natin napagpaplanuhan, hindi natin na-anticipate ng ibang bagay. No? Sometimes, nakakalimutan, we forget na kailangan pala natin ng ganito. Diba? Pero ang Diyos, He put everything according to His purpose. Alam niya yung kanyang ginagawa. Hindi nagkukulang ang Panginoon Diyos.
So yan po yung ating tatandaan sa pagtalakay pa po natin ng ating topic ngayong umaga. So let's go to our topic this morning about the Book of Life and the chosen people of God. No, kasi po ito pong Book of Life related siya kung sa phrase na pinaliwanag ko kanina na before the foundation of the world. Kaya po binanggit ko siya. Makakatulong sa atin para mas maintindihan natin ng madali itong topic na ito. So ano nga ba ang Book of Life? So Book of Life is a divine register of those who belong to God and will share in eternal life. So bigyan ko lamang po kayo ng maiksing historical background. No, in ancient time, meron ding tinatawag na mga citizens role. No? Ang ibig sabihin nun, yung kanilang mga sa citizens role, nakalista doon yung kanilang mga citizens. Sino yung mga eligible or legitimate citizens ng kanilang empire o bansa. So, gaano ito ka-importante? Bakit may citizens role? No? Kasi itong mga taong citizens kanyo ng kanilang empire o kanilang bansa, meron silang ma-enjoy ng mga karapatan, mga kung ano-ano pa mga benepisyo doon sa kanilang bansa. No? At tulad din naman sa panahon natin, meron pa rin naman tayong statistics office, no? May citizens list of citizenship. Katulad, example ko po, yung Amerika, no? May tinatawag na green card. So, pag meron if you are a citizen of US, meron kang ma-enjoy na ganito, no? May mga benepisyo ka from United States na kanilang bansa. So, ganito, so yun po yun. Sa bansang Pilipinas, hindi ko na in-example, Parang hindi tayo hindi na kailangan tayo maipagmamalaki. So dito, sa Book of Life, ito yung listahan ng citizens or taga-langit, madaling salita. In other words, ito yung listahan ng mga taong taga-langit. Ito yung mga citizens of heaven. Dito nakalista yung mga pangalan ng mga tao. So, basahin natin yung mga talatang mababasa natin sa Biblia. Sa Lumang Tipan, Exodus chapter 32, verse 31 to 33. Ito po ay panahon noong yung mga kababayan ni Moises ay sumamba sa Diyos-Diyosan, sa Golden Calf, no? Nung panahon kinuha niya yung 10 utos ng Diyos sa bundok. Sabi dito, so Moses went back to the Lord and said, oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold. But now, please forgive their sins. But if not, then blot me out of the book you have written. So ganito mag-represent si Moises para sa kanyang mga kababayan. Nagkasala po sila, Panginoon. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Patawarin niyo po sila. Kung hindi niyo man papatawarin, tanggalin niyo na lang po ako sa aklat na inyong isinulat, sa aklat ng buhay. Ano sabi ng Diyos? But Lord replied to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. Kung sino man ang magkasala laban sa akin, siya, pangalan niya, tatanggalin ko sa aklat. Yun ang sabi ng Diyos. Basa po tayo sa Revelations. Sa Revelations chapter 21, verse 27. Ganito naman yung binabanggit tungkol sa aklat ng buhay. Sabi dito, sa visions ni John, no? Nakita niya yung bagong langit at bagong lupa, yung bagong Jerusalem. Sabi dito sa verse 27, nothing impure will ever enter it. No? Walang impure, walang masama na makakapasok dito sa langit. Nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Sila lang ang makakapasok. Itong mga citizens na nakalagay ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Yun ang kasiguraduhan. Yun ang sinasabi tungkol sa aklat ng buhay. So, gawin natin itong question and answer format para po sa pagdidiscuss ng tungkol dito sa Book of Life. So, maglalagay ako ng mga questions, then sasagutin natin sa
sa pagtatalakay ko po dito. Unang tanong, is a book of life a literal book? Yan. And then, when did God write the names in the book of life? Kasi po, mapansin nyo, nakakasunod na word na phrase doon sa book of life of the world. I-discuss natin kung itong katanungang, when did God write the names in the book of life? Kailan niya sinulat yung mga citizens talaga ng langit? So first, the book of life is not necessarily a literal paper book. Diba? Wala naman na po talaga material na bagay sa langit. So, it is not a literal paper book, but it is literal truth. Totoo po ito. That God truly has a definite people. So, ano ibig sabihin nun? God truly has definite people. Ang Diyos, kung makipagtipan, hindi siya not in a vague way. Ibig sabihin, hindi kung kani-kaninong tao. No? Meron siyang mga tao makakapasok sa aking kaharian. Kung makipagtipan ng Diyos, doon sa mga taong pinili niya, yung sa Kanya. God has a definite people. Their status will be acknowledged at the last days. So, yan po yung kasagutan sa unang tanong. Secondly, no, we can read in the Bible that there were people whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world. So kabaliktaran po, merong mga tao na hindi nakalista ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay before the foundation of the world. Yan po ay mababasa natin sa Revelation chapter 13 verse 8. Doon sa katanungang kailan ba isinulat ng Diyos ang mga pangalan sa book of life, sa aklat ng buhay. Dito sa Revelation chapter 13, ganito po ang ating mababasa. All inhabitants of the earth will worship the beast. Ito po yung symbolical. Sinamba nila yung hayop. All inhabitants of the earth will worship the beast. All whose names, itong mga sumamba, all whose names have not been written in the Lamb's book of life. The Lamb who was slain from the creation of the world. No? Dahil sinamba nila, sila sumamba sa beast. Ang kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So syempre, kung mayroong mga tao hindi nakasulat ang kanilang buhay, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, bago pa man itatag ang sanlibutan, syempre may mga tao pong pinili. Of course, may pinili. Ito po ay ating mababasa naman sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 5. No? Sundan niyo po yung aking babasahin. Ito po yung ating mababasa. Ang sabi po, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heaven realms in every spiritual blessing in Christ. Yan yung bibigyan kong emphasis. So, sa ating Panginoong Kristo, in Christ, God will bless us spiritual blessings. Sa ating Panginoong Kristo. Tandaan po natin yan, yung in-emphasis ko, in Christ. Verse 4, He chose us in Him, nababasa na naman po yung salitang in Him, before the creation of the world. To be what? To be holy, to be blameless in His sight, in love. Ayan. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ang sabi dyan, mayroon palang mga pinili. Pinili tayo. We chose us in Him before the creation of the world. Pati yung predestined, isa lang naman po yan. No? He predestined us. Baga, dinistino na niya bago pa man ang itatag at sanlibutan na tayo'y kukupin. Tayo'y pagpapalain ng spiritual blessing. He chose us in Him before the creation of the world. So,
another question arises. Ano? Has God already predestined who will be saved and who will not? Because we read the word predestined. Itinalaga na ba ng Diyos na may mga maliligtas at mayroong mga hindi? Before the foundation of the world. Yan po yung tinatawag na doctrine of Calvinism, yung double predestination na sinasabi. So, i-discuss natin kung ano ang ibig sabihin ng bagay na ito. So, God chose us in Jesus before the creation of the world means that God's plan to save people was set before time and centers on Jesus Christ. Ulitin ko po. He chose us in Jesus Christ before the foundation of the world means God's plan to save people before time and centers on Christ. Because He, our Lord Jesus Christ, is the chosen one. Siya po ang hinirang. And everyone united to Him by faith shares the chosen status. Okay? Ang ating Panginoong Jesucristo po, siya ang hinirang. He is the chosen one. And everyone, sino man sa atin, ang nakikipagkaisa sa Kanya, ay nakikibahagi sa pagkahirang. Sa pinakang talatang ito. No? Basahin po natin yung talatang inilagay dyan, yung 1 Peter chapter 2 verse 4 to 5, and then babasahin natin next yung verse 9 to 10. Right. As you come to Him, kanino? Sa ating Panginoong Jesus, as you come to Him, the living stone, He is the living stone, rejected by humans, but chosen by God. Itinakwil ng mga tao, but he was chosen by God. Siya pinili ng Diyos. And precious to Him. Verse 5, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo, living stone, you also is like a living stone na kapag nagsama-sama, nakakabuo ng isang spiritual house. At dito natin ginagawa yung ating dakilang pagkasasadote. Dito tayo gumaganap ng ating offering spiritual sacrifices. Hindi po yung animal sacrifices na ginagawa nila ng lumang tipan, kundi inihahain natin ang ating mga sarili bilang isang haing buhay na katanggap ng acceptable to be. So, let's go to verse 9 to 10. But you are what? You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people. Dati kayong hindi bayan ng Diyos. But now, you are the people of God. Once you have not received the mercy, hindi nyo tinanggap ang awa noon. But now, you have received mercy. Okay? Dati hindi kayo bayan ng Diyos. But now, you are the chosen people. Why? Because you decided to be united with Jesus Christ. Dahil pinili nyo makapagkaisa sa Panginoon sa Kristo. That's why you share chosen status. You are now a chosen people of God. Na pinredestin na ng Diyos bago pa man likhain ang sanlibutan. Ito po ang ibig sabihin ng mga talatang ito. Okay? So, ano po kasunod? Ito po. Si Apostol Pablo noong panahon niya. Kaya ako rin po, kaya ko pong sabihin sa inyong mga kapatid,
na that your name, kapatid, is written in the book of life before the foundation. Kayo pong lahat, mga kapatid. Ang inyong pong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago pa man itatag ang sanlibutan. Dahil pinili niyo makipagkaisa sa ating Panginoon. You submit yourselves to the baptism in the name of our Lord Jesus Christ. Meron kayong pananampalataya. Kaya po tayo nandito. Ating mga pananampalataya sa Diyos sa Kanya. No? Nakipagkaisa tayo sa Kanyang bugtong na anak. Kaya ang inyong ganyan din po si Apostol sa kanyang panahon, no? Nung kanyang sinabi ito, basahin po natin sa Philippians chapter 4, verse 3. But I will read first the verse 2. Herodias and beseech Syntyche that they be the same mind in the Lord. No, ito pong dalawang babae, ang sabi niya, ang pinamamanhik niya, magkaisa sila ng pag-iisip sa Diyos. And in verse 3, yes, and I ask you, my true companion, help these women, sabi niya po sa Pablo, help these women since they have contended at my side in the aking pangalan ng Ebanghelyo, along with Clement and the rest of my co-workers whose names are in the book of life. Oh. Bakit? Itong mga taong ito, nakipagkaisa ito sa ating Panginoong Yesus. Kasama ko itong mga ito. Para po tayo, mga kapatid, sama-sama tayo dito. Bumabagyo na tayo, ano ba man ang problema natin, magkakasama tayo. Ito ko sa God. And our names were written in the book of life. Yan din po sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid ng kapanahunan. No? So, next tayo para. And that's why in God's predestination effect, yun po yung predestination na binanggit o binasa ko kanina, effects by means of having faith, repentance, baptism, and perseverance until end. Kaya po, binigyan kong emphasize yung salitang in Christ. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, natin masusumpuhan ang mga bagay na ito. Yung spiritual we share the Spear Union where chapter 1 of verse 3, book of Ephesians natin magbasa. So, punta na po tayo siguro doon sa sinasabi kanina na doctrine of predestination. Hatulan na natin itong doctrine ng ito. So, the doctrine of double predestination that holds God's preordained some for eternal life and others from eternal death, a concept articulated by John Calvin and traced to early theologians like Augustine, is not true. Hindi po totoo na mayroong itinalagang mapapahamak bago pa man ang lahat ng mga bagay. Because what is the rationality behind that? God created a man, no, na sigurado ng mapapahamak. No? Ano ang rationality ng Diyos nun? Na nilikha niya ang tao tapos sigurado naman palang mapapahamak. No? Kaya hindi po totoo itong doktrina ito. Kaya diniscuss natin kanina na ang pagkapili sa atin, sa ating Panginoong Jesucristo bago pa man itatag ang sanlibutan. So tatandaan po na. So that's not true. No? So kasi po ang kadahilanan po niyan mga kapatid,
ang kalooban po ng Diyos ay dito natin mababasa sa 1 Timothy chapter 2. Labag po doon sa doctrine ng sinasabi may mga predestino na mapapahamak. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay ganito. I urge then first of all that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Kanya po, for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good. And pleases God our saved to be saved and come to a knowledge of the truth. Yun ang kalooban ng Diyos. So, hindi totoo na meron siyang gustong mapahamak na para bang a person cannot resist his destiny. Hindi po ganoon. Ang gusto ng Diyos, ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Pinapabulaanan po yung doktrinang predestination. So, ano pa po? Ito pa po yung isang talata. 2 Peter keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient to perish, but everyone to come into repentance. Yan ang kalooban po nito. Na ang lahat ay maligtas, makaalam ng katotohanan, at manumbalik sa Diyos kung magsisi sa kanyang kasalanan. Yun po ang kalooban nito. So, having said that, doon na po tayo sa huling part. Because nakaka-consume na po ako ng 30 minutes. Ito po tungkol doon sa Church of the Firstborn, no? Whose names are written in heaven. Ito po yung last part na po, mga kapatid. Ito pong mga salitang ito yung mababasa natin sa Hebrews chapter 12, verse 23. Ito po ang ating mababasa. To the church of the firstborn, whose names are written in heaven, you have come to God, the judge of all, to the spirits of righteous made perfect, to Jesus' blood that speaks a better word than the blood of Abel. So, napansin po natin yung church of the firstborn written in heaven. So, ano ba ang ibig sabihin ng firstborn? Yung panganay. Gaano ba ito kahalaga? So, just to give you again a quick historical background, ihalimbawa ko po yung kambal na si Esau at si Jacob. Ito po yung istorya ng they were struggling over the birthright, yung pagkapanganay. Galing sa pangangaso, sa trabaho si Esau, gutom na gutom, nangingi siya ng pagkain din sa kapatid niya. Bago ko ibigay sa itong pagkain, itong bowl of soup, ibigay mo muna sa akin. Sumumpa ka muna na ibigay mo sa akin ang iyong pagkapanganay. So, pinapakita po dito yung kahalaga yung pagiging panganay. So, bakit po? Because yung pagiging panganay, meron niya special inheritance. Merong mamanahin. So anong ibig sabihin po nito sa paksa na aking tinatalakay? Okay. So, Jesus Christ, tumbukin ko na po, Jesus Christ is the firstborn. We can read that in chapter 8, verse 29 of Timothy. Ganito po ang ating mababasa. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those who predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. So, believers shares the firstborn here status through union with Christ, who is the firstborn. So, ganun din po, mga kapatid. Just to simply explain this to you, sino man na nakikipagkaisa sa Panginoon sa Kristo? Nakikibahagi ng dito sa tinatawag na firstborn or birthright.
Sino man na nakikipagkaisa, katulad din naman po nung pinaliwanag natin kanina lamang po. So, yun lamang po. Nagmamadali na po ako para maganda po yung ating pakikinggan kay kapatid na Santa. So, sana po ay may naibahagi akong karunungan at makakapag-tibay ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat.